At dahil nilalagnat at inuubo nga itong aking toddler ay talaga namang napuyat ang asawa ko sa kakabantay. Nung una nga ay ang ate niya ang inuubo pero magaling na naman ngayon. Tapos sumunod na nga itong aking toddler tapos nilagnat pa nga. Natatakot nga ako kasi nga baka mahawahan ang newborn ko kaya hindi ko talaga siya pinapalapit kaso minsan talaga hindi maiwasan at lumalapit talaga siya. Pati nga ako ay sinisipo na din. Kahit nga may sakit itong toddler ko ay masigla naman siya sa umaga at naglalaro pa nga din. Problema nga lang sa kanya sa gabi ay kapag inuubo nga siya kaya kailangan talaga ibantayan dahil baka magsuka. Tapos tumaas nga din ang lagnat niya kagabi at umabot nga ng 39. Kaya every 4 hours talaga ay pinapainom ko siya ng paracetamol. Hindi pa nga masyadong namumuyat yung newborn ko, ito namang aking toddler ang namumuyat. Nang mabihisan ko na nga ang toddler ko, ay niligpit ko nga lang ang mga kalat dito sa sofa. At dahil nilalagnat nga siya kagabi ay hindi ko na nga muna siya pinaliguan at pinunasan ko na nga lang. Masama nga din kasi ang panahon ngayon at umuulan nga dito sa amin pero kung mainit ay paliliguan ko nga siya dahil wala naman siyang lagnat ngayon. Ganon kasi ang ginagawa ko sa mga anak ko kapag nilalagnat ay pinapaliguan ko talaga sila. Pero kapag sinat lang naman, pero kapag lagnat na lagnat ay hindi ko naman pinapaliguan dahil baka nga lamigin. Pati nga ang newborn ko ay hindi ko na nga din pinaliguan ngayon dahil nga masama ang panahon at umuulan nga. At para hindi naman mainit ang katawan ay pinunasan ko na nga lang ng maligamgam na tubig. Habang naglilinis nga ako dyan ay gising nga din ang newborn ko at habang hindi siya umiiyak ay naglinis nga lang ako ng konti. Dito kasi kami tatambay sa salas kaya naglinis nga lang ako dahil medyo madumi nga. Pa 10 days na nga kami ni baby ngayon at hindi na naman masyadong sumasakit ang tahi ko. Kaya ito, kumikilos-kilos na nga ako dito sa bahay at naglilinis-linis na nga din. Pero alalay pa din talaga at hindi pa rin talaga ako nagbubuhat ng mabibigat. Nakapagluto na nga din ako kahapon at ang iniinda ko na nga lang ngayon ay yung palaging pagsakit ng ulo ko. At itatanong ko pa nga yun sa OB pagbalik ko sa ospital. Kailangan kasing bumalik sa OB after 2 weeks pagkatapos manganak dahil parang may tatanggalin nga sila sa tahi. Maya-maya nga lang ay umiyak na ang newborn ko pero bago nga ako lumapit sa kanya ay nag-alcohol nga muna ako dahil kung saan-saan nga ako humawak. May nabasa nga akong isang comment sa isa kong post na ang sabi nga niya ay akala daw niya ay mas mahirap ang CS kaysa sa normal delivery. Sa totoo lang, mahirap naman sila parehas, mapa-normal delivery man o CS. Ang pinagkaiba nga lang nila ay yung recovery natin pagkatapos manganak. Kung sa normal delivery, kinabukasan ay okay na tayo at makakatayo na tayo ng maayos. Yun nga lang, medyo masakit nga kapag merong tahi doon sa kifi. Pero sa pagpapagaling naman ay mas mabilis yun gumaling kaysa sa hiwa sa tiyan. Doon sa kifi, huhugasan mo nga lang siya o kaya lalanggasan mo ng bayabas ay mabilis na nga lang gagaling. Sa hiwa naman sa tiyan ay nako, ang tagal nga ng recovery nun at matagal talaga gumaling ang sugat nun.